What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about BDO Mastercard credit card, which is yung standard Mastercard ni BDO. So kung nakikita nyo guys, ayan yung itsura ng standard Mastercard na yan. Pag-uusapan natin yung perks and benefits of course. So bakit nga ba? Ano nga ba yung purpose ng credit card nito? And then of course yung annual fee. Yun yung pinaka dapat yung malaman yung annual fee para hindi kayo nagugulat bakit may ganitong charges sa account ninyo. And then of course yung application requirements and then yung application qualifications. Yung mga dapat yung i-provide as well. So pag sinabing requirements, kung ano nga ba yung kakailanganin para syempre sa pag-apply ninyo para ma-approve kayo for a BDO Mastercard Standard Mastercard Credit Card ni BDO. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa ito channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys, Standard Mastercard. Your everyday, everywhere card. So, ayun yung itsura ng Standard Mastercard credit card ni BDO. Indulge in exclusive perks. Enjoy your around deals, instant savings, and premium offers nationwide. Buy now, pay later. Buy from over 20,000 stores nationwide and pay later at 0% interest. So, yun yung magandang offer ng BDO Standard Mastercard credit card ni BDO. Then, earn peso rewards on your spend. Receive a peso points from your everyday, everywhere purchases. So ito guys, paano nga ba mag-earn ng points sa BDO Standard Mastercard credit card? Earn peso points anywhere. Get 2 times peso point from your everyday, everywhere purchases. Convert your points to cash credit or transfer to SMAC or BDO Rewards. Siguro alam niyo naman yung SMAC guys, SM Advantage Card. Then yung BDO Rewards naman, sa BDO Pay nyo ito makikita. So kapag may credit card kayo, automatic guys, mayroon kayong Emerald Rewards ni BDO. Then ito guys, what is BDO Credit Card Peso Rewards? BDO Credit Card Peso Rewards is a loyalty program wherein cardholders will earn 1 credit card peso point for every 1,000 pesos qualified spend. And where 1 credit peso points is equivalent to 1 peso. O diba? Nag-spend kayo, may 1 peso kayong expected na pwede nyong i-convert into cash credits in the future kapag naipon. Then ngayon guys, nais ko lang sabihin sa inyo na itong BDO, nakalagay di ba, get 2 times peso points. So, ibig sabihin, in every 1,000 pesos, regular points kasi itong 1 point lang. So ngayon, naka-promo sila. Actually guys, itong promo na to, tuloy-tuloy lang naman, matagal na to eh. Get 2 times peso points. So every 1,000 pesos, 2 times yung ma-earn ninyo. Pero nakalagay dito, 1 peso point. Ito kasi yung regular. So yun, sana na-gets ninyo. Now, regarding annual fee, guys, pag-usapan natin yung annual fee ng BDO Standard Mastercard Credit Card. Free membership. On the first year kasi, guys, naka-waive yung annual fee ng Standard Mastercard Credit Card ni BDO. Ngayon, nag-apply kayo, tapos na-approve. Next year na kayo matcha-charge ng 150 pesos every month. On the 13th month yun. So, yung charging ng annual fee ng BDO Standard Mastercard, ni credit card ni BDO is monthly, which is amounting to 150 pesos. So, yung 1 year niya guys is 1/8 yun. Mas maganda siguro guys na monthly kasi hindi siya mabigat sa bulsa. Ngayon, why choose Standard Mastercard? Buy now, pay later. Enjoy extended payment terms, 0% interest, and over 25,000 in-store and online partners nationwide. O, diba? Maganda yun. Installment programs. Choose the financing options that suits your needs. Kasi pwede siya guys, mag-request kayo ito, installment programs ni BDO Standard Mastercard. Pwede siyang balance transfer. So, pag sinabing balance transfer, guys, yung balance nyo sa ibang credit card, sa BPI, sa BDO, pwede nyo ilipat dito sa BDO Standard Mastercard para at least mapagaan yung monthly payment. Kasi minsan, pwedeng umabot ng 3 years, ganyan, installment payment yun. Then, pwede rin purchase convert. So, halimbawa, gumamit kayo, pinang-shopping nyo yung Standard Mastercard. So, kapag may 3,000 pataas, pwede nyo itawag yun sa 8888-000 para i-request for an installment. Then, balance convert. Convert your outstanding balance at least 10,000 in installment with your BDO credit card. So, ngayon, kung may outstanding balance kayong 10,000, pwede nyo ipa-convert into installment. O, diba? At least, magaan yun sa bulsa. Then, cash installment. Ito rin yung maganda kasi convert your credit limit into cash and enjoy low monthly add-on rates. Actually, guys, umu-offer si BDO minsan ng 0.45% lang. Minsan 0.39 at minsan 0 interest talaga siya.
Yung babayaran nyo lang is yung availment fee. Diba? May 3 months kasi na zero interest talaga siya. Yun yung maganda guys. Matagal mo na ginagamit yung BDO credit card mo. Parang pakonsuelo ni BDO yun. Then yeah, let's talk about application requirements, of course. So you have to check your qualifications first. You must be 21 to 60 years old for principal and at least 13 years old for supplementary card holders. So, dapat 21 to 60 years old ka. 61, hindi ka na pwede. Ngayon, kung at least 13 years old ka, supplementary pa lang yung pwede sa'yo. O diba? Ang bata-bata mo pa nag-credit card ka na. Charot lang. Applicant must be a Filipino citizen or a foreigner who is resident of the Philippines. Then, minimum gross fixed monthly income is equivalent to 15,000. So, ito yung kailangang required income, 15,000 monthly. Then of course, sa requirements is kailangan ng proof of identification for both primary and supplementary applicant. Filipino, any valid photo-bearing ID, identification document, example is government-issued ID, Philippine Identification System ID or PhilSys ID, passport, driver's license, SSS, ganyan. Supplementary applicants who are studying may submit a valid school ID. So sa mga supplementary guys, pwedeng school ID lang. Then of course, yung proof of income, hindi mawawala to guys. Employed applicants, photocopy of at least latest income tax return para sa mga employed. Duly stamped as received by the Bureau of Internal Revenue, BIR or BR Form 2316 signed by employer's authorized representative. Mandatory. So pag sinabing mandatory, kailangan to. Pangalawa is plus any of the following. So plus any. So ibig sabihin, isa lang dito. Latest 4 months pay slips, original certificate of employment indicating status, service tenure, and compensation breakdown. Or if with existing credit cards, copy of at least 2 months statements of account of your credit card that is at least 1 year on books. Then, para naman sa mga self-employed, may mga negosyo, sariling business, tapos ikaw nagtatrabaho lang din. Photocopy of latest income tax return, ITR, duly stamped as received by the Bureau of Internal Revenue, and audited financial statements for at least 2 years. Mandatory din to guys. Sinabing AFS, audited financial statements, so dapat ipa-audit nyo yung business ninyo if it is profitable ba. Photocopy of registration of business name, mandatory. DTI registration for single proprietorship or SEC registration for partnership corporation. Then last 3 months bank statements. Optional na siya. So ito guys, halimbawa na-approve kayo, tapos dumating na yung credit card, make sure lang guys na pangalagaan ninyo yung credit card details ninyo. Kasi naglalaman yan ng confidential details. Wag nyo ibabalandra-balandra kung kani-kanino lang kasi yung card number, expiry date, CVV or yung last 3 digits sa likod, di ba magnetic stripe, yung sa likod yung kulay itim, tapos sa baba nyo may 3 digits number, tapos pinapasign kayo doon. May katabing 3 digits yun. Importante yun. Dapat inaalagaan yung mga details na yun. Kasi, yung credit card natin is pwede magamit sa online transactions. So, magugulat na lang kayo, may unauthorized transactions na kayo. Sinasabi ko to raise awareness, guys. Then yan, just swipe your card according to what you can afford, guys. Huwag kayong mag-overspend. So, kung ano yung meron kayong cash on hand, yun lang yung i-kas-kas ninyo or i-swipe ninyo. Kasi pag nag-overspend kayo, magkakaproblema kayo in the future, of course. So I think that's all for now. So sana may na-share ko. Don't forget to subscribe for my videos. It's me again, Joseph Kate, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!